Okay, so guys, whoever like and subscribe to my dad's videos, I gonna give you some surprises. Ito ang hinahanap pa siya natin. Hello guys, we're going to Japan. Hi guys! Pag-usapan kaya natin ang the art of slowing down. Sa mundo natin na masyadong sineselebrate yung mabilis. And ako din sa simula nung nag-aral, pinanganak, lumaki hanggang nakagraduate, I always want to experience everything. Lahat ng mga nakikita ko, gusto ko syempre magkaroon ng sasakyan, makapunta ng iba't ibang bansa, kumita ng libo, kumita ng daang libo, kumita ng 7 figures a month, magkaroon ng mga sasakyan, magkaroon ng property at maging mga properties. So sobrang bilis ng life na nangyayari sa atin right now. Parang kailan lang 20 years old ako, ngayon 42 years old na ako. Napaisip lang ako bigla, kailan nga ba talaga ako nag-slow down? Kailan man lang ba ako ninamnam yung mga nangyayari sa akin right now? Kasi napapatanong din ako minsan na honestly may mga moment ako na even parang kaya ko naman bilhin yung mga simpleng bagay na gusto ko, pero yung happiness ko hindi siya ganun. Hindi ganon, unlike nung hindi pa ako kumikita ng sobrang laki, nandun yung happiness, nandun yung kilig sa every moment na nangyayari. And I just realized right now na ang pinaka-success pala ng isang tao, it's not having everything that you want. It's simply being present. Na katulad right now, I'm having a time dito sa anak ko. Baby, yun! Nandito ako ngayon sa anak ko, siya naman busy kumain kasi actually si Tin gustong mamili kasi may mga bibilan siyang mga pasalubong para sa ibang tao. And sabi ko parang ayoko muna, daming tao dun sa... Saan nga pumunta si Mami? Can I talk real quick? Yeah. Okay, so guys, whoever like and subscribe to my dad's videos, I gonna give you some surprises. If I can afford. If I can up, nagulat mo sinabi ng anak ko. Guys, at least I have some money, okay? Okay. Anyway, sa akin, dun ko na-realize na ang pinaka-panalo pala sa atin sa mundong to is for you to have the present moment kung ano man ang meron sa'yo right now. Sa lahat ng nadadown ngayon, na nanonood ng video to, for sure, yung buhay mo ngayon, pangarap mo yan dati, gusto mo yan dati mangyari. Sa mga tao naman na nasa pinakamababang sitwasyon ngayon sa life, always be positive kasi lahat naman ng bagay na pataas, dadaan sa baba eh. Para siyang tirador na for you to mas malayo yung atras, mas malayo din yung pupuntahan mo. Kaya kung nasaan ka man right now, be proud and be happy na nanonood ka ng video to. Wala naman aksidente sa mundong to. May purpose bakit mo to napapanood. It is simply reminding you to fight again. It's simply reminding you to dream big again. And it's simply reminding you na kayang-kaya mo yan. Kasi, ulitin ko, ang pinaka-importante sa buhay natin sa ngayon talaga is just have the present moment. Kung kasama mo magulang mo, maging kasama ka nila. Kung may trabaho ka, maging magaling ka sa work mo. Kung nagninegosyo ka, maging napakagaling mo sa negosyo mo.
kung ano man ang pinagdadaanan mo, maging napakagaling mong solusyonan yan. Kasi ang happiness, it's subjective. It's not the amount of money that you have. It's not how big your house. It's not how huge your friends. It's simply because how you interpret kung ano yung happiness para sa'yo. Kaya dapat ngayon pala, maging masaya ka. Kasi katulad sa akin right now, gusto ko lang namnamin itong kape. Nagkakape akong malamig. Gusto ko namnamin to. Gusto ko lang mag-slow down ng life. Kasi alam ko pagbalik ko sa Pilipinas, balik sipag, balik hataw, maraming taong kausap. But right now, gusto ko rin talaga na magkaroon ng time para mas magmuni-muni sa buhay ko and how to appreciate that is everything that is happening to me. Ang Shinjuku na lugar, ito yung lugar na hindi natutulog. Actually, ang pinaka-term dito is red light district. This is a red light district of Japan. And akala ko dati, by stopping, pag nawawala ka sa momentum mo, is you're losing. Ngayon ko na-realize na by slowing down, it means recharging. Ito yung mga bagay na unconsciously before nakakapag-recharge ako kasi pag nagkakaroon ako ng out of town, sobrang slow pace lang kasi ang schedule ko lang doon, normally mga 2 hours, 3 hours. Since nandun ako sa lugar na yon, I have more than 15 hours na wala akong halos ginagawa. And sa hindi sinasadyang pagkakataon, recharge na pala tawag ko doon. Pag bumabiyahe ako papuntang airport na mag-isa lang ako, wala akong ibang iniisip kundi, syempre wala akong ibang iniisip kundi sarili ko. Ang mahirap, syempre pag nagbabiyahe ka, mas marami kang kasama, may mga iniisip ka, pero pag sarili mo lang, wala kang ibang iniisip. Kaya right now, habang nandito ako sa Shinjuku, gusto ko mag-i-slow face. I-slow face lang yung mga nangyayari. Itahi-tahi na malayo na rin pala narating ko. Itahi-tahi na people will always come and go. Ang dami ko ng taong nakasama, ang dami na rin nawala. Pero sa bawat nawawalang tao, may mga taong pumapalit. Sa bawat maling desisyon sa buhay, may lesson na natututunan na magagamit mo para sa next level up mo. Sa bawat sakit na nararanasan mo, tinuturuan ka na mas lalo kang tumibay para mas maharap mo yung mga next na haharapin mo sa mundong to. Habang nagkakaedad ako, doon ko mas nare-realize, classmate, na it's not all about numbers. Nasasabi ko to na numbers will never lie. People, yes, but numbers won't. But end of the day, it's not how much you have. It's more on paano mo dinaanan yung mga memories na meron sa'yo. Kasi hindi naman padamihan lang ng pera ang magpapasaya sa mundong to. Ang pinaka magpapasaya pa rin, gaano karaming memories ang meron sa'yo. Naalala ko dati, nangarap akong yumaman kasi siyempre gusto ko kumita, gusto ko mabili yung mga bagay na gusto ko. But sometimes, nakalimutan ko na sobra nag-busy na ako sa mga numbers, sa puro sipag, puro ganito. But may moment din minsan na wala na ako sa sarili ko. Kaya ngayon, ibabalanse ko na habang nangangarap ng malaki, habang mayroon ako next na rule sa life ko, but I will never ever forget how to enjoy kung ano man ang mga nararanasan ko. Mas gusto ko mag-create ng napakaraming memories rather than creating sa napakaraming numbers. Na end of the day, wala din siyang silbi pag nawala ka na sa mundong to. Pero memories will always be there. Kaya yun din sana ang advice ko sa inyong classmate. Whatever your age right now, have plenty of memories. Don't ever lose it sa pagkukuha natin ng goal natin ng material. But at the same time, dapat meron pa rin tayong time para mas maging masaya. Time para mas ma-appreciate at ma-enjoy kung ano man yung lahat ng mga pinaghihirapan natin. Pag sobrang bigat na classmate ng nararamdaman natin, baka hindi naman dahil sa hindi mo nakukuha yung goal mo. Or baka hindi naman dahil sa daming problema mo. Baka kaya ang bigat ng pakiramdam mo or natin kasi nakalimutan na natin huminga. Nakalimutan natin mag-pause. Nakalimutan natin amuyin ang hangin, pakiramdaman ang hangin.
lasahan yung pagkain na kinakain natin. Tingnan yung mga mukha ng mga mahal natin sa buhay na end of the day, kung ano man ang ginagawa natin, it's for them. At minsan sila ang nasa-sacrifice natin, kakatrabaho, dahil sila naman napapabayaan natin. Kaya, classmate, I want you to breathe. Gusto ko pagkatapos ng videong ito, i-shutdown mo lahat, huwag ka mag-cellphone, huwag ka munang kumausap ng kahit sino. Umupo ka lang kung saan ka pinaka-comfortable. Kung kaya mo sa may puno, much better. Kung nasa beach ka, much better. Pero kung wala man, nasa loob ka lang ng bahay mo, doon ka lang sa kwarto mo. Umupo ka lang. Kumusta mo sarili mo? Kumusta ka na nga ba? Ano pa ba ang mga nagpapasaya sa'yo? Ano ba yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo? I think it's about time na do yung mas mga bagay na nagpapasaya sa'yo rather than yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. I-cut mo sa buhay mo yung mga tao na nagpapalungkot sa'yo. I-cut mo yung mga gawain mo na hindi nagiging productive at nagiging masaya para sa'yo. Slow down, classmate. The world moves so fast, pero ang growth nangyayari sa stillness. Kaya, andito tayo ngayon sa Shinjuku, habang maraming tao sa labas na maraming ginagawa, busy mag-shopping, busy uminom, busy makipag-usap kung kani-kinino, and here we are. Ninanamnam ang buhay. Ninanamnam na once in your life, naniwala kang magaling ka. Kaya sana, ma-remind mo rin ulit sarili mo kung gaano kagaling. Classmate, isa pa. Isang laban ulit. Isang laban na buong-buo ang tiwala mo sa sarili mo. Isang laban na what if hindi ka mag-fail? What if lahat ng papangarapin mo, inaantay ka na lang para kunin mo sila? Classmate, in every pose, we find clarity. In every slow moment, we find meaning. This is the art of slowing down. And who knows, ito talaga ang pinaka-purpose ng living. It's how you enjoy your present life. Sabi nga nila, kaya siya tinawag na present. Diba? May past, may future, may present. Kaya siya tinawag na present kasi it is a gift. It is a gift that you could always start today. You could always change today. You could always dream again today. You could always love yourself again today. Kaya classmate, sa pagtatapos ng vlog na to, sana magtiwala ka ulit sa sarili mo kasi I do believe kung nagagawa mo nga dati, bakit hindi mo naman kayang gawin ulit ngayon. Kaya para sa akin, classmate, thank you for being here. Keep on sharing itong mga vlogs po natin. And syempre, mag-comment pa rin po kayo na mga gusto po nyo i-comment, lalo na kung ano po yung mga natutunan nyo. And at the same time, classmate, pahirit na rin kung may mga gusto po kayong ibang topic na pwede natin pag-usapan. Feel free po na i-comment nyo. At kung medyo magiging timely po siya sa panahon, pag-usapan po natin siya. Okay, Docs? Kaya, baby, you want to say something? Okay, guys. If you feel sad, just don't try keep thinking about it. Just try like watching through your phone and doing some things that can make you happy instead of just thinking about it. How did you know how to talk like that? Ang na-amaze lang, classmate. Hindi ko alam kung ba't ganun ang sinabi ng anak ko. Anyway, dito na muna tayo. Bye-bye.